Bago pa man sila matapos sa pag-uusap, iilan sa mga tao sa ospital ang lumapit sa gawin nila. Saka lang napagtanto ni Gretchen na artista pala si Bianca. Di rin naman kasi siya mahilig sa entertainment sector dahil abala siya sa paghahanap buhay. Hinarap muna ni Bianca ang kanyang mga fans at sandali lang na bumati para di na magkagulo pa bago muling hinarap si Gretchen. I'm afraid I cannot stay that long at baka makaistorbo na ako sa iba. Pasensya ka na pala, Gretchen. It's my car who also bumped into your mini truck. Kapag nagkaroon ako ng free time, I will see you around and ask for another formal apology. Pasensya na talaga. Tumango si Gretchen. Tipid ng umiti. Huwag mo nang isipin yon, Miss Bianca. Aksidente naman na nangyari. Matapos magpaalam, tuluyan nang umalis sa kinaroroonan nila si Bianca. Tsaka lang nakahinga ng maluwag ang dalawa na ipinagtataka ni Gretchen. Oh, she's really so scary. Parang nanginginig pang sambit ni Kara. Ba't ka naman matatakot sa kanya? Di ba't kapatid mo si Miss Bianca? Didn't you see the way she smiles? She looks like a psychopath, sagot ng babae. Nangunot ang noo ni Gretchen. Kahit di maganda ang pakiramdam niya kay Bianca, gawa ng kayakap to ng asawa niya, mukha namang mabait at mahinhin ang babae. Parang di naman. Hindi mo kasi naiintindihan, Gretchen. May sakit yang si Bianca. Singit naman ni Kendra. Anong sakit? Di ba yun pwedeng ipagamot? Napakamot ng noo si Kendra. Ibang sakit ang tinutukoy ko. Siguro nga mas mainam pa kung talagang may sakit siya na pwede nang inuman ng gamot, pero hindi. Literal na may saltik yung ate namin. Di naman makapaniwala si Gretchen sa narinig. Pero hindi rin naman siguro magsisinungaling si Kendra sa sinasabi nito para sirain lang kapatid niya, hindi ba? At dahil abala sila sa pag-uusap, di nila napansin na isang laking nakatanaw sa gawin nilang tatlo, partikular na kay Gretchen. Ilang araw niya na tong minamanmanan at maging bago ang aksidente nito kung saan nakikipagkabulan siya sa mini truck na sinakyan nito. Ilang sandali pa, hinugot niya ng kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang boss. Magandang araw, Miss Inoue. Nakuha ko na po ang lahat ng impormasyon tungkol kay Master Colin sa loob ng nagdaang 3 taon. Isasend ko po kaagad sa inyong email? Okay. Pinutulan ni Bianca ang tawag at sumandal sa upuan ng kotse. Kahit nakangiti siya, walang mababanaag na emosyon sa kanyang mga mata. Makalipas ang 5 minuto, natanggap niya na ang email na sinasabi ng kanyang private investigator. Isa-isa niyang binasa lahat mula sa maliit hanggang sa malaking detalye. Katunayan may initial information na siya bago pa man siya bumalik ng Pilipinas 3 months ago. Pero hindi niya inaasahan na bigla na lang nagpakasal si Colin at literal na may asawa na talaga ito. At base sa impormasyong nakalap niya, isang probinsyana si Gretchen Miranda. Graduate man to ng college, nagtatrabaho lang ang babae sa isang ordinaryong sales industry at may magulo pang pamilya. Wala naman pakialam si Bianca sa mga bagay na yun, pero hindi niya inaasahan na maganda din pala talaga si Gretchen. Pero wala to sa kalingkingan niya. Sadyang di lang talaga mapangmata ang pamilyang Yamoto kaya nakapasa sa taste ng mga to ang babae. At sigurado siya, hindi to magugustuhan ni Colin. Base sa impormasyong nakarating sa kanya, niligtas si Gretchen ni Grandma Marie mula sa isang aksidente. She is sure that old hag forced Colin to marry that poor woman and she won't lose to that woman. Isang bagay lang ang pakay niya kung bakit siya nagbalik. She's here to claim her ownership to the man she loves. At walang po pwedeng umago kay Colin mula sa kanya. I'm sorry, Gretchen, but your husband is mine in the first place, so he will originally be returned to me. Nakangiti niyang sambit. Hinugot niya ang kanyang cellphone. Tinawagan ng isang partikular na numero. Agad naman tong sumagot. Naisend ko na sa iyong pictures na nakuha sa ospital kasama si Colin. Make sure to spread it on any social media platforms so everyone will know that I'm back and that we're rekindling the thing between us and Colin that was shattered years ago. Matapos makausap ang kanyang pakay, muling bumalik sa loob ng ospital si Bianca. She wasn't that sick but she still wanted to stay, so Colin will take good care of her. Malakas ang loob niya. She was Bianca Inoue, for God's sake. Kahit sang lupalop ng Pilipinas, walang makakahigit sa kanya. At magkakilala na sila ni Colin na mahigit 10 taon. Sigurado siya, hindi nito ipagpapalit ang pinagsamahan nila sa 2 buwan lamang.
At dahil balak na itago ni Colin ang katauhan nito mula kay Gretchen na yun, then she will use some tricks while waiting for her contract to expose everything. Matapos kumain ni na Gretchen, Kendra at Kara, nagpaalam na sa kanyang dalawa habang siya naman bumalik sa loob ng kanyang silid. Subalit gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang bagong pasyenteng kasama niya sa loob ng hospital room. Miss Bianca? Nakangiti naman tong lumingon sa kanya. Oh, hi there, Gretchen. Narinig ko kasi may bakanting beddings dito, kaya't sinamantala ko na at lumipat ako para makita ka. Napakurap-kurap naman si Gretchen. Di niya alam kung anong sasabihin niya sa babae. Bianca was way too sweet to her kahit na kakikilala pa lamang nila. Pero hindi ba't dapat nasa private ward po kayo? Yeah, pero ang boring doon eh. Wala akong masyado nakakausap. I want it here so I can talk and make friends with you. Kung di mo na itatanong, magkaibigan din kami ng asawa mo. Naikwento na ba ni Kuya Anthony sa'yo? Nakangiti nitong tanong. Napatango siya. Yeah, nasabi na nga niya. Ganun ba? I can't wait for us to have a meal together para mas magkakilala pa tayo. Oo nga pala, gusto mo bang kumain ng cake? Gretchen? Bigla nitong tanong. Di pa man siya nakakasagot, muli nang nagsalita si Bianca. Gusto ko talagang kumain ng cake. May tatawagan lang ako para ipadalang cake dito ha. Isipin na lang natin na yun ang magiging celebration ng bago nating friendship. Hinugot nito ang sariling cellphone at may tinawagan. Mataman namang nakamasid si Gretchen sa babae habang may kausap to. Biglang sumagi sa isipan niya. Iisang napupuso ang lalaki ni Bianca at Kara, si Master Colin. Kung gano'n naman pala, wala pala siyang dapat ipag-alala at ikasama ng loob nang yakapin itong asawa niya kanina. Malayong malayo naman si Demetrio, si Master Colin na yon at malabo na magustuhan itong asawa niya. At wala ring rason para itago pa niya sa lalaki ang tungkol sa pagbubuntis niya. Si Bianca to, gusto kong kumain ng cake. Alam mo ng favorite cake shop at flavor ko, hindi ba? Tsaka hindi ko gusto ang pagkain dito sa ospital. Bilan mo naman ako ng masarap na pagkain. I'm craving for Japanese cuisine. Thank you. Malambing ang tono ng pananalita ni Bianca, kaya hindi maiwasan ni Gretchen na mapangiti habang nakikinig sa babae. Nang matapos tong makipag-usap sa kabilang linya, nahihiyang umiti sa kanyang babae. Siguro nabanggit ko sa iyo ng mga kapatid ko na may nagugustuhan akong lalaki sa loob ng mahabang panahon. Alam mo ba siyang kausap ko ngayon lang? Kahit di kami nagkatuluyan dahil sa isang di pagkakaintindihan noon, di niya ako magawang kalimutan hanggang ngayon. Kaya ngayong nakabalik na ako dito sa Pilipinas, bala ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Si Master Colin ba ang ibig mong sabihin? Yeah, it's him. Puno ng kasiyahan ng mga mata ni Bianca nang mabanggit niya ang pangalan ni Master Colin. Kung ganon, pinapalalangin kong magiging maayos ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Nakangiti pa rin ani Gretchen. Talaga? Gusto mo talaga kaming magkaayos dalawa? Bahagyang naguluhan si Gretchen sa tanong nito pero pinili na lang niya yung baliwalain. Oo naman. Baka mamaya magsisisi siya na pinakawalan niya ang isang kagaya mo. Mas lalong napangiti si Bianca sa naging pahayag niya. Maraming salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Gretchen. Sisiguraduhin ko, di ko na palalampasin ang pagkakataong to para madugtungan ang pagmamahalan namin noon. Lihim na umangat ang sulok ng labi ni Bianca habang pinagmamastan si Gretchen. Nais niyang matawa. Sasabihin pa kaya ni Gretchen ang mga katagang binanggit nito kapag nalaman nitong si Master Colin at ang asawa nito ay iisa? Kalalabas lang ni Demetrio ng hotel nang tumawag si Bianca. Sinadya pa talaga ng babaeng bilisan ang pagsasalita nito at agad siyang pinataya ng linya para di siya makapalag. Insan, ibibili mo ba ng cake si Bianca? Tanong ni Katsuke, nakasalukuyang nakasunod sa kanya. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Wala akong panahon para sa ganyan. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretary at sinabihang ito nang bahala sa lahat ng hiling ni Bianca. Hindi lang cake ang bili ng babae, maging mga bagong skirt, bag at toiletries, sa kanya pa talaga hiningi. Mukhang kailangan niyang singilin si Anthony dito. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating ang sekretary ni Demetrio sa loob ng silid na kinaroroonan ni Bianca. Miss Inoue, ito na pong lahat ng tinawag niyo kay Master Colin. Humahangos ng aning secretary habang bitbit ang maraming shopping bags. Di naman natuwa si Bianca sa nakita niya.
Mas nais niyang si Colin mismo ang maghahatid ng lahat ng mga hiningi niya para ipakita kay Gretchen na mas mahalaga siya sa lalaki kesa dito at handa tong gumastos ng malaki para sa kanya. Bagay na hindi nito ginagawa kay Gretchen. Pero kahit di siya nagtagumpay, pilit pa rin siyang ngumiti. Thank you. Pakilagay na lang ng lahat ng mga yan sa mesa. Napatingin si Gretchen sa sekretary, nakakapasok lang. Agad nangunot ang noo niya nang mamukhaan niya ito. Ito lang naman ang lalaking nagdala sa auntie niya sa newsroom noong nakaraan para maayos ang pangalan niya. Nagkita na ba tayo? Tanong niya. Nang makita ng secretary si Gretchen, pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya inaasahan na makikita ang asawa ng boss niya sa silid na iyon. Hindi rin naman kasi sinabi ni Master Colin. Sa takot na mabuko siya, agad siyang ngumiti at gumawa ng kwento. Kasaman ko si Demetrio sa trabaho at napag-utusan lang ako ng boss. Mauna na ako ha dahil may importante pa akong gagawin. Akbang magpapasalamat si Gretchen sa lalaki sa tulong nito sa kanya noong nakaraan, subalit hindi niya na nagawa dahil bigla na lang tong kumaripas ng takbo palabas habang naiwan siyang nagtataka sa kinikilos nito. Umangat ang sulok ng labi ni Bianca sa nakita niya. Agad siyang nagpaalam kay Gretchen na magbabanyo muna pero ang totoo, dumiretso siya sa rooftop at tinawagan si Colin. Nagsalubong kiling ni Demetrio nang makitang muling tumawag si Bianca. Paulit-ulit lang. Hindi niya yon pinansin at inutusan si Katsuki na magpatuloy sa pagmamaneho nang di talaga tumigal kakaring ang kanyang telepono. Insan, di mo ba sasagutin yan? Kilala mo naman si Bianca, hindi titigil yan. Ani Katsuki. Okay. Nakahinga ng maluwag si Katsuki pero maya-maya lang biglang nataranta ng walang pasabi. Iniitsa ni Colin ang telepono nito sa kanya. Insan, di ba sabi mo sagutin ko? Pues ayan na, kausapin mo. Mariing napapikit si Katsuki. Bakit nga ba siya sumama sa lalaking ito ngayong araw? Nang makita niyang wala talagang balak si Colin na sagutin ang tawag, wala na siyang nagawa pa kundi kausapin na lang si Bianca. Subalit bago pa man siya makapagsalita, nakarinig na siya ng iyak sa kabilang linya. Colin, pwede mo ba akong puntahan? Masama ang pakiramdam ko, masakit ang dibdib ko, gusto kitang makita. Doktor ang kailangan niya at hindi ako. Natigilan si Bianca nang marinig ang malamig na boses ni Colin pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi, miss lang talaga kita kaya gusto kitang makita. Lagi kitang napapanaginipan na nasa abroad ako. Sabi ng psychiatrist ko, unstable pa rin ang mood ko at ang presensya mo lang ang tanging makakagamot sa anxiety ko. Sabihin mo, busy ako, ani Colin kay Katsuki. Napailing na lang ang lalaki. Kahit ayaw niya kay Bianca, hindi rin niya nais makarinig ng babaeng umiiyak. Ang lupit-lupit mo talaga sa akin, Colin. Bakit ba't di mo pa rin ako magawang mapagtuunan ng pansin? Bumalik lang ako ng Pilipinas para sa'yo. Kapag di mo pa rin ako papansinin ngayon, walang kaibahan to sa ginawa mo sa akin noon. Pagpapatuloy pa ng babae. Gumaan ang ekspresyon ng mukha ni Demetrio pero di pa rin siya natinag sa pinagtapat ni Bianca. Ilang sandali pa napansin niya ang kakaibang tunog sa kabilang linya, gawa na naka-loudspeaker ang cellphone. Where are you, Bianca? Nasa rooftop ako ni Colin. Malakas ang hangin dito. Kung tatalon ba ako, pupuntahan mo ba ako? Hindi mo na ba ako babaliwalain? Agad namang nagsalubong ang kilay ni Demetrio. Bumaba ka dyan, Bianca. Stop being so childish. Di naman natinag si Bianca. Alam niya, hindi siya matitiis ni Colin. Sa ganitong sitwasyon, muntik na siyang mamatay 3 taon nang nakalilipas kaya't sigurado siya ayaw nitong maulit ang nakaraan. Bahala ka kung anong sabihin mo. Hindi ako makikinig sa'yo. I won't go down unless you'll come and see me. Humugot ng hangin sa Demetrio bago nagsalita. Then stay there forever. Di naman makapaniwala si Bianca sa narinig niya mula kay Colin at bago pa man siya makasagot na putol lang tawag. Nagngingit-ngit sa galit si Bianca. Tama bang narinig niya? Walang pakialam si Colin sa kanya kahit magpakamatay siya? Insan, di mo ba talaga pupuntahan si Bianca? Tanong ni Katsuki. No, she was just threatening me, Katsuki. Pero paano kung totoong tumalon nga siya? Huminga siya ng malalim bago umiling. May safety net ang buong ospital para kung sakaling may tatalon man, walang mangyayaring masama. Napatango-tango naman si Katsuki. Kaya pala nanatiling kalmado ang pinsan niya. Habang bumabiyahe sila, napasulyap si Demetrio sa isang familiar na shop. Naalala niyang nagustuhan ni Gretchen ng mga cake at pastries nung nasa royal headquarters sila. Ihinto mo dyan. Utos niya sa kanyang pinsan.
Napakurap-kurap si Katsuki at napatingin sa pastry shop. Hindi ba't kakabili mo lang ng cake para kay Bianca? Ibibili mo siya ulit? Who says I'm buying cake for her? Ibibili ko si Gretchen ng pasalubong. Anito at lumabas na ng kotse. Napatitig naman si Katsuki sa bulto ng kanyang pinsan. Wow, ito pa talaga ang personal na namili ng pasalubong. Mukhang espesyal talaga ang sister-in-law niya. Agad na rin siyang sumunod kay Colin at ang resulta, siyang nagbitbit ng lahat ng pinamili nito. Habang ang walang awa niyang pinsan, kaswal lang na naglalakad at halos iwanan pa nga siya. Wala nang naging choice si Bianca kundi bumaba ng rooftop matapos ang halos 20 minutong paghihintay kay Colin. Tinadtad niya na to ng tawag para hindi niya to makontak ang lalaki dahil nakapatay na ang cellphone nito. Subalit, nasa bandang elevator siya nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si Colin na bumalik ng ospital. Agad siyang tumakbo papunta sa lalaki. Colin, sinasabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Nakangiti niyang sambit. Di naman inaasahan ni Demetrio na makikita niyang muli si Bianca doon. Nang sulyapan niya ang mukha ng babae parang nasa maayos naman tong kalagayan. Pinakaayaw ko sa lahat ang tinatakot ako, Bianca. Malamig niyang tura nang tumapat na siya sa babae. I'm sorry, Colin, promise. Di ko na yun gagawin ulit. Malungkot niyang sambit. It doesn't matter if he's mad. Ang importante dumating to. Ibig sabihin, nagtagumpay siya sa gusto niya. Tingnan lang natin anong magiging reaksyon ni Gretchen kapag nakita nitong inaalagaan niya si Colin. Sigurado siyang mahihiya ang babae at may insecure sa kanya. Tapos aalis na lang to dahil wala naman tong laban sa kanya. In terms of beauty, money, and fame, she has all of it. While Gretchen, never mind. Umabrisyate siya sa braso ni Colin at marahan pang sumandal doon. Pero kahit galit ka sa sinabi ko, maraming salamat pa rin at pinuntahan mo ko. Dinalan mo pa ako ng maraming snacks. Masaya niyang tura na takmang kukunin ang box kay Katsuki, sabalit mabilis na umiwas ang lalaki. Nais ni Katsuki na sabihin sa babae na hindi naman para dito ang snacks na dala nila at mas lalo nang hindi nagpunta si Colin sa ospital para sa babae pero ayaw niyang pangunahan ng pinsan niya. Sa pag-aakala ni Bianca na tinutokso lang siya ni Katsuki, hindi niya na to pinansin at ibinaling ng atensyon kay Colin. Sabi ng doktor sa akin, okay ng kalagayan ko, huwag kang mag-alala. Mas pag-iigihan ko pa para mabalance ko ang emosyon ko. Pero maiba tayo, may nais ako ipakilala sa iyong bagong kaibigan. Hindi mo aakalain ng babaeng muntik makabanggaan ko ay... No need, Bianca. Putol ni Colin sa sasabihin niya sana. Walang balak mag-aksaya ng oras sa Demetrio. Okupado ni Gretchen ang utak niya. Ang plano niya, 2 oras lang siyang mawawala pero hindi niya inaasahan na mas matatagalan pa pala siya. Di pa siya sigurado kung kumain na ba si Gretchen. Just listen to me first, Colin. May papakilala nga ako sa'yo. Pangulit pa ni Bianca at wala nang balak pakawalan pa ang braso ng lalaki. Akmang iiyak siya ulit para kunin ang atensyon ni Colin nang walang pag-aalinlangan siya nitong itulak papalayo at walang salitang umalis sa tabi niya. Napaigik pa siya nang tumama siya sa isa sa mga pintuan sa hallway dahil may kalakasan ng pagkakatulak ng lalaki sa kanya. At bago pa siya makapag-react, nakita niya na si Colin na nilapitan ng paikaikang si Gretchen. Agad niyang naikuyom ang kanyang mga palad. Damn that witch! Kung alam niyang ganito kasagabal ang babae, dapat tinuloy niya na to nung muntik na silang magkabanggaan. Anong nangyayari sa'yo, Gretchen? Nagangat ng tingin si Gretchen at sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Demetrio. Nandito ka na pala, aniya bago napasulyap sa kanyang binti. Parang nagka-sprain yata ako eh. May injury ka bang di na-check ng doktor? Mabilis na umiling si Gretchen. Hindi, sprain lang naman to eh. Magiging okay din to kalaunan. Subalit umiling si Demetrio at walang pasabi siyang binuhat. Nalaki ang kanyang mga matang napatingin sa paligid, lalo't nakakuha ng atensyon ang ginawa ng lalaki. Anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako? No, I will take you to the doctor for a whole body scan at wala kang karapatang magreklamo. I'm doing this for your own good kaya huwag kang malikot, Gretchen. Pero maraming nakatingin. Kaya ko namang maglakad eh. Kontra pa niya. What is wrong with that? Mag-asawa naman tayo. Just shut up and let me do my duty as your husband, my dear wife. Agad pinamulahan si Gretchen ng pisngi. Huli niyang narinig na tinawag siya nito sa katagang yon nung ilang araw pa silang kasal tapos puno pa ng sarkasmo. Pero ngayon sobrang seryoso nito at kay sungit pa ng mukha na parang di talaga siya po pwedeng tumanggi. Wala na siyang choice kundi isiksik sa kanyang mukha sa leeg ni Demetrio para itago ang mukha niya.
Sakto namang nakatitig sa kanila karamihan ng mga nurses na naroon. Di maiwasan ng mga tong kiligin habang nag-uusap tungkol kay Gretchen at Demetrio. Lihim na nagmasid si Bianca sa nangyayari. Akala niya nagpunta si Colin para sa kanya dahil takot tong mawala siya, pero hindi niya inaasahan na makikita niya tong karga si Gretchen. Shit, it should have been her. Ang kapal na mukha nitong agawin si Colin mula sa kanya. Dinala ni Demetrio si Gretchen sa orthopedic department. Maingat siyang binaba ng lalaki sa hospital bed na naroon at umupo sa tabi niya. Bahagya siyang tinulak ni Gretchen, dahilan para magsalubong ang kilay niya. What are you doing? Kaya ko ng sarili ko, sa labas mo na lang ako hintayin? Huminga na malalim si Demetrio bago tumango. Okay, anito bago nilingon ng doktor. Let's do a full body check on her. Bahagya namang na-surprise ang doktor sa sinabi ni Demetrio. Di naman kailangan ng full body check ang isang sprained foot. Just do it, Doc. Masungit na asik ni Demetrio. Marahang pinalo ni Gretchen si Demetrio sa braso, sabay tulak. Doon ka na nga sa labas. Nakipagsukatan naman ang titig si Demetrio sa kanya, pero maya-maya nagpakawala to ng isang malalim na buntong hininga at bigong tumango. Okay, sa labas nang ako. Tawagin mo ako pag may kailangan ka. Nang tuluyang lumabas si Demetrio, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ngayon pa nga lang na magkalapit sila, parang hihimatay na siya sa kaba. Paano na lang kaya kapag nagtapat na siya? Pasensya na kayo sa asawa ko, Dok. Nahihiyang sambit ni Gretchen. Kaswal lang ng umiti ang doktor habang ini-examine ang kanyang paa na para bang wala lang dito ang pagsusungit ni Demetrio. Bagong kasal ba kayo? Nahihiyang tumango si Gretchen. Mga 2 buwan pa lang po. Napatango naman to. I see. Di naman problema ang aksidenteng nangyari sa'yo but this sprained ankle will cause you at least a day or 2 of rest at bawal ka ring magkikilos masyado. I will prescribe you medicine patch for this one, anang doktor. And before I forgot, I saw your report that you're pregnant. I'm reminding you, bawal ang sex except sa first 3 months at 3rd trimester of pregnancy. At kung gagawin nyo man, you have to be extra careful. No matter how loving a couple you are, the baby's safety should be the priority. Nahihiyang tumango si Gretchen at lalo pa niyang pinamulahan ng pisngi sa sinabi ng doktor kahit wala namang nangyayari sa kanila ni Demetrio mula nang magsama sila. Hanggang makabalik siya sa kanyang silid, karga pa rin siya ni Demetrio. Naglalaro pa rin sa isipan niya ang sinabi ng doktor, dahilan para nahiya siyang salubungin ng mga mata ni Demetrio na alam niyang matamang nakatitig sa kanya. Ayos ka lang ba? Why do you look so flustered? Mabilis siyang umiling. Ano bang sinasabi mo? Ayos lang ako. Huminga ng malalim si Demetrio. Tinignan ang reseta ng doktor. Lalabas muna ako sandali. I'll be back in a couple of minutes. Tanging tangulang sinagot ni Gretchen sa kanya at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Sandali pa niyang tinitigan ng babae bago siya lumabas. No matter how much she wanted to stay, nais niyang makapag-relax muna si Gretchen. She keeps on blushing whenever he's around. Di niya paliwanag pero masaya siya sa nakikita niya. Nang lumabas si Demetrio, ilang beses siyang bumuga ng hangin at para pakalmahin ang sarili niya, naisipan niyang mag-scroll muna sa kanyang social media account para malibang siya. Ilang sandali pa napadako siya sa entertainment section. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya, Bianca Inoue. Nasa balita na na-ospital ang babae dahil sa isang minor accident. Ayon pa sa balita, binisita ang babae ng kanyang ex-fiancé at mukhang nagkakamabutihan ng muli ang mga ito. Di niya alam bumisita pala si Master Colin sa babae, kaya ba wala to sa silid nila ngayon? Ilang sandali pa unti-unti, nangunot ang kanyang noo sa isang article kung saan naroon ang balita tungkol kay Bianca. Kinusot pa niya ang kanyang mata para siguraduhin na hindi siya namamalik mata. Bakit naroon ang mukha ni Demetrio sa balita bilang si Master Colin na siyang ex-fiancé ni Bianca?